Kabanata 6861. Sumimangot si Harvey at sinabing, pagkatapos ng isang bagay na kasing laki nito ay nangyari, wala bang sinuman sa ating panig ang lumitaw na naglagay sa kanila sa kanilang lugar? Ngumuso si Tyson. Bansa na ginamit nila ang kanilang militar. Ang mga ordinaryong paksyon ay walang magawa sa kanila. Dapat tayong sumangguni sa Ministry ng Depensa kung talagang gusto nating gumawa ng isang bagay. Kahit sino sa ating 7 espesyal na lakas ay maaaring takutin sila na sumuko ng hindi man lang magtaas ng daliri. Baka maaari pa nating tulungan ang bansa ay upang maibalik ang kaayusan. Siyempre, kung makakakilos ang sword camp, wala na tayong kailangang gawin. Ang kailangan lang nating gawin ay magpadala ng ilang dosenang Kings of Arms sa hangganan, at maaaring malutas natin ang problemang ito, ngunit huminto si Tyson sa katumingin kay Harvey ng masama. Dahil kay Harvey, kumilos si Ethan ng walang pahintulot noon, at pinaghigpitan siya ng Ministry of Defense. Maliban kung may direktang utos mula sa ministeryo, kung kumilos muli si Ethan ng walang pahintulot, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan. Siyempre, kung si Harvey ang nag-utos sa kanya, si Ethan ay agad nagagawa ng hakbang. Ngunit ang problema ay mawawalan si Harvey ng anumang moral na kataasan dito. Boss, sa oras na ito, biglang nag-vibrate ang phone ni George. Mabilis na inilabas ni George ang kanyang telepono at tiningnan ito. Nagtaas siya ng kilay at sinabing, "Galing yan sa mga Xaviers, boss. Yung mga taga-bansa ay na naman, at nasa Xaviers sila. Nagbanta sila na kapag hindi nila ililipat ang mga asset at magbabayad, sisimulan na nilang patayin ang mga hostage. Sinabi nila na hanggat tinatanggihan ito ng mga Xavier, papatayin nila ang isang tao bawat oras. Marami pa rin silang hostages." Nagdilim ang ekspresyon ng lahat nang marinig ang sinabi ni George. Lahat sila ay tinatrato si Yvonne bilang kapareha ni Harvey sa oras na ito. Walang pinagkaiba ang pagpapahiya sa Xavier at pagpapahiya kay Harvey. "Boss, gusto mo ba?" Nag-aalangan si Ray. Naglabas si Harvey ng paper towel at pinunasan ang kanyang mga daliri bago sinabing, "Tara na, makakahintay ang hapunan. Ipadala mo ako sa Xavier. Gusto kong makita kung gaano ka-arrogant ang mga taong ito." Bandang 6:00 na at oras na para sa hapunan. Kadalasan, ito ay kapag ang lahat ay dapat nakikipagkwentuhan habang kumakain ng hapunan ng kaaya-aya, ngunit ngayon ang kapaligiran ay medyo tense. Maraming mesa at upuan ang sinipa sa bulwagan sa loob ng estate ng Xaviers. 12 ng mga lalaki at babae na madilim ang balat ay nakaupo sa mga sopa ng walang reserbasyon. Habang nakaupo sila sa napakagandang mga sopa sa sambahayan ng Xavier, hindi nila ito tugma. Gayunpaman, ang mga tao mula sa bansa na ito ay hindi alam ang tungkol dito. Pasimple silang tumingin sa paligid at hindi man lang nag-abalang itago ang kasakiman sa kanilang mga mata. Ilang dosenang tao rin ang nakatayo sa tapat nila na may maasim na ekspresyon. Lahat sila ay pinamumunuan ni Nushan, at ang iba ay pawang mga senior na miyembro ng Xaviers ng Walsing. Karaniwan, nag-uutos sila ng malaking impluensya sa buong Walsing. Ngunit ngayon, lahat sila ay lubos na nababalisa ng harapin ng mga tao mula sa bansa ay. Isang lalaking nakasuot ng gininto ang damit ang nanguna sa mga lalaki at babae mula sa bansa ay. Maikli at kulot ang kanyang buhok, at may aura siya sa mas matataas na strata ng lipunan. Hawak niya ang isang malaking tabako gamit ang kanyang kanang kamay habang nagbubuga ng usok at umupo sa mamaaling rosewood na sopa na dapat ay upuan ni Nushan. Bakas din ang pagnanasa sa kanyang mga mata habang nakatingin sa mga babae sa pamilya Xavier. Lalo na nang makita niya si Yvonne at ang iba pa. Ang nag-aalab na pagnanasa sa kanyang mga mata ay halos magkatotoo. Kailangang aminin ng lahat. Ang kanyang pose at ang kanyang ekspresyon ay lalo siyang nakakadiri. Sa tabi ng nakakadiri na lalaki, nakita rin ni Harvey ang isa pang babae na ilang beses na niyang nakilala noon sa Floatwell. Zoe Garcia, tila nakalimutan na niya kung gaano karaming pagkalugi ang natamo niya noong huling pagharap niya kay Harvey. Nakalimutan din niya na dahil kay Harvey, siya ay karaniwang kaaway ng bansa ay.
Ngunit ngayon, hindi na siya nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng bansa I kundi isang modified version ng tradisyonal na damit mula sa bansa H. Ang puting pantyhose na suot niya sa ilalim ng damit ay tila pumukaw ng simbuyo ng damdamin sa bawat galaw niya. Walang pakialam ang ekspresyon ni Zoe, na para bang wala siyang pakialam sa anumang nasa harap niya. Wala siyang respeto sa bansang binibisita niya. Kumusta ang iyong konsiderasyon, Mr. Xavier? Ang lalaking nakasuot ng gintong balabal ay nagbuga ng isa pang subo ng usok at mayabang na nagtanong. Malapit nang matapos ang isang oras mo. Kung hindi ka sumasang-ayon sa aming mga kahilingan, magsisimula kaming mag-stream at papatayin ang una sa iyong mga tao. Siyempre, maaari naming hayaan kang pumili kung sino ang papatayin upang ipakita kung gaano kami kapal at kaibigan. Dahil sa amin, ang gusto lang namin ay patayin ang isa sa kanila. Hindi mahalaga kung sino ang papatayin namin. Hinaway ng lalaki ang kamay at may nagbukas na ng streaming app at nilagay ang tablet sa mesa. Sa kabilang panig ng screen, daan-daang miyembro ng pamilya Xavier ang may baril sa likod ng kanilang mga ulo, at may numero sa bawat isa sa kanila. Halika, Mr. Xavier, pumili ka ng isa. Dahil hindi ka pa rin sumasang-ayon sa aming kahilingan, bakit hindi natin subukan ang tubig at tingnan kung gagawin namin ito o hindi? Dahil ang mga tao mula sa iyong bansa ay nakasanayan na hindi sumuko hanggang sa iyong mga huling sandali. Magandang ideya na ipakita sa iyo kung ano ang tunay na kaya namin sa pamamagitan ng pagpatay ng isa. Malisyosong sabi ng lalaking nakasuot ng gintong robe. Walang sinabi si Nazhan habang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ang iba pang mga miyembro ng mas mataas ay mayroon ding parehong madilim na ekspresyon. Ang mga tao sa kabilang panig ng screen ay sinanay ng gusto ng pamilya at may kaugnayan sa dugo. Hinahayaan silang pumili. Paano sila makakapili? Halata sa kanila na ang mga taong mula sa bansa ay gustong durugan muna ang kanilang moral. Kung talagang pipiliin nila, mawawalan ng pananampalataya ang mga miyembro ng Xavier. What? Can't make a choice. Let's see. It's 6 right now. Pumili tayo ng number 6, di ba? Pagkatapos, agad na ikanaway ng lalaking nakasuot ng ginto ang kanyang kamay. Habang nakataas ang kamay ng lalaki, may humila sa miyembro ng pamilya Xavier na may 6 na number sa noo at inihagi sa harap ng camera. Pagkatapos, may pumutok. Bang! Agad na tinakpan ng puti at pulang bagay ang lens ng camera, at ang nakikita lang ng Xavier ay isang pahid sa screen. Ang mga ekspresyon ng matataas na pamilya ng Xavier ay naging mas madilim. Hindi nila inaasahan na gagawin talaga ito ng mga taga-bansa ay. Namutla ang mukha ng marami sa mga babae na muntik na silang mag-collapse. Bart Garcia, talaga bang sinusubukan ng second cast na makipagdigma sa amin? Ang aming pamilya ay namuhunan sa inyong bansa sa loob ng maraming taon at tinulungan ka sa maraming problema, at nag-donate din kami sa kawanggawa sa mahabang panahon. Hindi namin sinaktan ang inyong mga tao o ang inyong bansa. Ngunit ngayon, hindi mo lang sinalakay ang pamilya namin, kundi sinamsam mo rin ang aming minahanang ginto at ang aming mga korporasyon. At ngayon, pinapatay mo pa ang mga miyembro ng pamilya ko. Hindi ka ba natatakot na ibigay namin ang lahat at labanan ka hanggang sa huling tao? Humakbang si Ivan at iwinagayway ang kamay. Habang ginagawa niya iyon, marami sa mga elite ng Xavier ang humakbang, lahat ay may malamig na ekspresyon. Ang Xaviers ng Walls Inc. ay isa sa nangungunang 10 pamilya. Sila ang rurok ng kapangyarihan sa loob ng bansa H. Ngunit ngayon, ang mga taong ito mula sa bansa ay lantaran silang pinahiya ng walang parusa. Hindi ito katanggap-tanggap. Paano sila mabubuhay sa bansa sa hinaharap kung ang nangyari dito ay lumabas? Suck! Gaya ng inaasahan sa isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Kahit na ikaw ang pinakamahina, kung ano ang mayroon ka ay higit pa sa aming pinakamaligalig na inaasahan, ipinalakpak ni Bart ang kanyang mga kamay, halata ang paghanga sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang intensyon sa likod nito ay hindi paghanga kundi panunuya at paghamak. Ngunit huwag mong kakalimutan kung gaano karaming tao ang nasa kamay namin.
Kapag hinawakan mo ang sinuman sa amin, 12-dosenang ang mamamatay kaagad. Nagbilang na ako bago lumapit. Kahit patay na kaming lahat dito, 10 beses ka pang malugi. Kikita pa rin kami, sabi ni Bart habang nakatingin kay Yvonne. Hindi lang ang dila niya, hinangaan pa niya ang kagandahan nito habang nakatingin siya ng taas-baba. Nagsalubong ang kilay ni Yvonne at may sasabihin lang nang humakbang si Noshan at pinigilan ang ibang Xaviers. Pagkatapos, pinikit ni Noshan ang kanyang mga mata at tumingin kay Bart, at sinabing, "Bart, galing ka sa second caste. Itinuturing ka pa rin na bahagi ng high-class society. Alam ng lahat sa komunidad na ito na magbabago ang panahon. Hindi ibig sabihin na superior ka ngayon ay magiging superior ka na. Talaga bang pipilitin mo kami ng ganito? Hindi ka ba natatakot na magdusa ka mamaya? Maniwala ka sa akin. Kung mas masama ang ginagawa mo ngayon, mas malala ang mangyayari mamaya kapag oras na para pagbayaran mo ang iyong mga krimen." "Sok, iyan lang ba ang sasabihin mo, matandang geezer?" Ganti ni Bart, "Hindi ka ba masyadong naive para gumamit ng karma para takutin ako? Not to mention that we have rebelled against the first caste. Do you think we care about your threats? How preposterous. I'll ask you one more time. Gusto mo ba silang lahat na mapatay o buhay? Kung gusto mo silang patayin, ipaalam mo lang sa akin, at ma-stream ko ito ngayon. Kung gusto mo silang buhay, ang kailangan mo lang gawin ay sumang-ayon sa aming kahilingan. Sa ganoong paraan, makikita mo silang lahat na pauwi ng buhay," singgal ni Bart. "But honestly, you should understand that you can't take back all your assets in Country I either way. If that's the case, why don't you just give up, complete the paperwork, and give us $50 billion as a donation? Who knows? We might have a chance to cooperate, right?" Naging malamig ang ekspresyon ni Noshan. "Hindi lahat ay makakaligtas sa pagkuha ng aming mga gamit. Tungkol sa $50 bilyong Sa tingin mo ba ay nag-iimprente kami ng pera dito? Alam mo ba kung magkano ang 50 bilyon? Gumagawa ka ng napakawalang kwentang demand." Napangisi si Bart sa pang-aalipusta. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Dahil mahinang ngumiti si Zoe at sinabing, "Mr. Xavier, umaasa ang panig namin na magkatuwang ang magkabilang panig. Umaasa kami na handa kang ilagay ang iyong mga asset sa talahanayan para sa negosasyon at huwag maging matigas ang ulo. Wala nang masasabi pa tungkol sa iyong mga asset sa bansa ay. Ngayong amin na ang mga ito, imposibleng maibalik mo ang mga ito. Para sa $50 billion. Okay lang, hindi namin kailangan ng cash o mahalagang metal. Kailangan lang namin na ibigay mo sa amin ang lahat ng shares at bonds mo sa stock market ng Country I. Ibigay mo sila sa amin, at ibabalik namin kaagad ang mga tao mo. Siyempre, malugod ka rin naming tinatanggap na magpatuloy sa pamumuhunan sa bansa I. Makakatrabaho ka namin sa pamamagitan ng mga kumpanyang binawi namin. Ngunit siyempre, ayon sa aming batas, hindi mo maaaring dalhin ang alinman sa iyong tubo sa labas ng bansa. Ngunit maaari kang magpatuloy sa pamimili, pagbili ng mga ari-arian, at kasiyahan sa iyong buhay sa bansa ay. Maaari ka ring humiling na sumali sa alinman sa unang caste o sa pangalawang caste. Nakita mo, kami ay mapagbigay, maging ang mga Diyos ay maantig dito. Napaluha pa si Zoe habang sinasabi ang mga walang hiyang salitang iyon, na para bang naantig siya sa kanilang kabaitan. "Zoe, ganyan ba kayo kawalang hiya?" Malamig na tanong ni Yvonne. "Ginamit niyo ang kapangyarihan ng militar para agawin ang aming mga ari-arian sa bansa ay, at ngayon gusto mo ang lahat ng bahagi ng aming mga kumpanya. Gusto mo bang kunin ang lahat ng pinagsisisikapan ng aming pamilya sa mga nakaraang taon? At mayroon ka pa ring lakas ng loob na imbitahan kaming magpatuloy sa pamumuhunan sa bansa ay. At hindi man lang namin mailabas ang aming mga kita, at magkaroon ng pagkakataong maging miyembro ng iyong mga caste. Lahat kayo ay nangangarap ng gising, o baka katulad kayo ng Country J, na iniisip na kayo ang pinakamagandang bansa sa mundo. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano ka kawalang hiya? Binabalaan kita.
Bibigyan kita ng 3 araw at palayain ang lahat sa aming pamilya. At ibalik ang lahat ng pag-aari namin. Kung hindi, isa sa panganib namin ang lahat at lalabanan namin kayo hanggang sa huli, kahit na hindi na kami maging isa sa nangungunang 10 pamilya. Binabalaan ko kayo. Huwag niyo kaming maliitin dahil lang kami ay nasa pagtanggi. Dahil lang sa marami kaming mga ari-arian sa bansa ay, hindi ibig sabihin na wala na kami sa sarili naming bansa. Maaari naming ibenta ang lahat ng aming pag-aari, at umupo ng mga asasin bawat araw, at labanan ka hanggang sa huli. Tingnan natin kung sino ang huling tatayo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6865. Tama, lalabanan ka lang namin hanggang sa huli. Tumanggi akong maniwala kung ibibigay namin ang lahat, matatalo pa rin kami sa iyo. Ang lahat ng mga miyembro ng pamilya Xavier na naruroon ay sumigaw sa galit, na para bang sila ay talagang ayos sa ideya ng mutually assured destruction. Huminga din ng malalim si Noshan sa pagkakataong ito at sinabing, dahil ang ikalawang cast ay hindi nagpakita ng anumang sinseridad sa pagnanais na makipag-ayos, hindi na tayo mag-aaksaya ng ating oras. Tapos na ito, titingnan natin kung sino ang susunod na mas magaling. Oh, tinatakot mo ba kami? Biglang tumawa ng malamig si Bart. Oh, Xaviers, nagkamali ka. Sa tingin mo ba nandito lang kami na nanghihingi ng pera? I'll tell you what's happening right now. We were thinking of giving you a chance. Since hindi nyo tatanggapin ang kondisyon namin at handa kang makipaglaban sa amin hanggang sa huli, then let's give this a go. Huwag kalimutan na napunta kami sa kinalalagyan namin sa pamamagitan ng isang kudeta ng militar. Titingnan natin kung makakapag-hire ka ng mas maraming assassin o mas malakas na mga elite mula sa second cast. At pagkatapos, gumawa si Bart ng throat-slitting gesture sa kanyang brutal na ekspresyon. Noon lang nila napagtanto na kaharap nila ang mga kriminal na katatapos lang nagtagumpay sa isang kudeta ng militar. Natakot ba sila sa kamatayan? Kung talagang lumaban sila hanggang sa huli, malamang na hindi magiging maganda ang kalagayan ng Xavier. Mr. Xavier, isinasapanganib ng mga tao ang kanilang kayamanan sa lahat ng oras. Ngunit sa iyong pamilya, isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa H. Naniniwala akong mas mahalaga ang pamilya kaysa sa mga ari-arian na mawawala sa iyo, di ba? Casual na katwiran ni Zoe. Alam na alam mo na sumang-ayon ka man o hindi, magkakaroon pa rin kami ng paraan para makuha ang lahat ng share mo sa bansa ay. Ang kailangan lang naming gawin ay gumugol ng mas maraming oras at pagsisikap. Pero kapag namatay na ang mga tao mo, hindi na sila mabubuhay muli pagkatapos nito. Ito ay isang bagay na hindi mo na kayang maipanalo. Dahil natalo ka na, bakit hindi ka na lang sumuko para at least mas maganda para sa ating lahat? Sinong nagsabing natalo na kami? Sagot ni Noshan na may bahagyang panlalamig sa kanyang ekspresyon. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang lahat ng gusto mo pagkatapos mong magtagumpay sa inyong kudeta? Dahil lamang sa mayroon kang ilang nakakatakot na hukbo sa ilalim ng iyong pamumuno, huwag kalimutan na mayroon din kaming sariling hukbo. Kung tungkol dyan, lulunukin ko ang pride ko at hihingi ako ng tulong sa chief instructor. Tignan natin kung sino ang matatalo pagkatapos nito. Isang tawa ang pinakawalan ni Bart. Naging malamig ang boses niya nang marinig iyon. Oh, Noshan, sa palagay mo ba ay dumating ako sa bansa H nang hindi gumagawa ng aking takdang aralin? Huwag mong ipagpalagay na hindi ko alam na ang iyong maalamat na punong tagapagturo ay nagretiro na 3 taon na ang nakakaraan. Kung wala ang punong tagapagturo, hindi kami natatakot sa iyo kahit na magpadala ka pa ng milyon-milyong sundalo. Sa tingin mo ba ito pa rin ang taon na winasak ng punong tagapagturo ang lahat ng 5 bansa? Sa totoo lang, ang iyong punong tagapagturo ay nawala ng maraming taon, tama? Baka patay na siya. Gumagamit ka ba ng isang patay na tao para takutin kami? Sa tingin mo ba ay duwag kami? Hindi ko alam kung duwag ba kayo, ngunit ang kailangan ko lang gawin ay magpadala ng salita sa sword camp tungkol sa kung paano mo hindi iginagalang ang chief instructor.
Kahit na wala ang chief instructor, si Ethan mula sa sword camp ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Malamig na babala ni Yvonne. Ginagamit mo si Ethan para takutin ako. Tumawa si Bart. Sa tingin mo ba hindi ko alam na si Ethan ay nabigyan ng restraining order? Kung wala ang mga utos ng Ministry of Defense, hindi siya maglalakas loob na kumilos sa amin. Negosyo lang ito, ngunit hahayaan ba ng inyong ministeryo na maging isang todo digmaan? Katawa-tawa, kung ganyan ka kagaling, pwede mo akong patayin dito. Sa ganoong paraan, kikilalanin kong ikaw ay kagalang-galang. Ano ang silbi ng pag-aaksaya ng iyong hininga sa akin dito? Pagkatapos, naglabas ng pistol si Bart at agad na inihagis kay Yvonne na may pagmamataas na ekspresyon. Naging madilim ang ekspresyon ni Yvonne. Halatang hindi niya inaasahan na galit si Bart. Ano, hindi ka marunong gumamit ng baril? Halika rito, tuturuan kita kung paano. Ang kailangan mo lang gawin ay i-unlock ang safety lock at pagkatapos ay tumungo dito. Dahan-daang itinutok ni Bart ang sariling baril sa kanyang noo. Kung gayon, ang kailangan mo lang gawin ay hilahin ang gatilyo, at maaari mo akong patayin. Gayunpaman, kung gagawin mo talaga iyon, ang lahat ng iyong mga bihag ay mamamatay kasama ko. Pagkatapos, lumapit si Bart at inilapit ang mukha kay Yvonne, na nag-udyok sa kanya na patayin siya. Naging madilim ang ekspresyon ni Yvonne, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na hawakan ang baril. Bilang isa sa nangungunang 10 pamilya sa Walls Inn, alam niya kung paano madaling sirain ng sitwasyong ito ang Xaviers kung maling pamamahalaan nila ito. Hindi banggitin na maraming miyembro ng pamilya Xavier ang nagtatrabaho pa rin sa loob ng gobyerno, kaya kailangan nilang pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay bago gumawa ng anuman. Sa madaling salita, ito ay isang kwento sa pagitan ng mga may-ari at wala. Bilang isa sa nangungunang 10 pamilya sa bansa nasanay ang mga Xavier sa pagiging kultural at sibil. Ginamit nila ang mga patakaran upang gumana para sa kanila at ginamit ang mga patakaran upang maalis ang kanilang mga kaaway. Totoo na hindi nila eksaktong alam kung paano haharapin ang second caste, na pinamamahalaang maging pinuno sa pamamagitan ng isang kudeta at walang ilalim na linya. Hindi banggitin, mayroon silang daan-daang mga hostage. Ang Xavier ay natigil sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Napangisi si Zoe nang makita nila ang mga ekspresyon sa mukha ng mga Xaviers. Pagkatapos ng nangyari sa Flutewell, nanatili siya sa loob ng bansa H. Mas marami siyang alam tungkol sa bansa H kaysa sa iba, at ang dahilan kung bakit siya hinanap ng second caste ay dahil pamilyar siya sa bansa. Maraming nangyari sa tulong niya. Sa isang tulad ni Bart, sanay siyang magtrabaho para sa pinakamataas na bidder. Kaya naman bumalik siya sa bansa I. Pagkatapos tumulong sa kudeta, hindi rin ganoon kababa ang kanyang katayuan sa second caste. Sa pagkakataong ito, dumating siya na may dalang misyon. Sa kanyang pangunawa, walang kapangyarihan ang mga Xavier na lumaban. Lahat ng iba ay mangyayari gaya ng kanyang pinlano. Mukhang hindi mo ako kayang patayin, Miss Yvonne. Pinilit ni Bart ang kanyang dila. Kung iyan lang, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tingnan natin. Kung handa kang makipag-inuman sa akin sa hotel mamayang gabi, ilalabas ko ang 100 sa iyong mga tao. Gaano man mangyari ang mga negosasyon, ang 100 taong ito ay maituturing na mga regalo sa iyo. Paano ang tunog na iyon? Mag-ingat ka sa bibig mo, Bart. Babala ni Yvonne. Sa tingin mo ba ay nanalo ka na? Sa tingin mo ba ay walang makakagawa sa iyo? Mayabang na tumawa si Bart at nagbuga ng usok. We are the second caste. We are now the rulers of country I. We have armies amounting to millions and countless assets. Do something about us. I don't believe someone like that even exists. Baka pwede mong subukan na gawin ang isang bagay para sa akin sa halip. I swear I'll kneel before you. Ngumisi si Bart pagkatapos niyang sabihin iyon. Alam ng sino mang lalaki kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Pumalakpak, pumalakpak. Sa oras na ito, maririnig ang tunog ng pumapalakpak. Nakikita ko, hindi ko inaasahan na ang ikalawang caste mula sa bansa ay magiging napakalakas.
Ngunit hindi ako isang taong naniniwala sa salitang imposible. Baka may gawin pa ako sa'yo. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ang walang pakialam na boses ni Harvey habang dahan-dahan siyang naglalakad papasok, na pumapalakpak sa kanyang mga kamay. Nanlamig ang ekspresyon ni Zoe nang marinig ang boses na iyon. Nang makita niya kung sino ang nagsasalita ay hindi niya maiwasang kiligin. Habang hindi alam ng iba kung gaano kalakas si Harvey, kilalang kilala siya ni Zoe. Si Harvey lang ang nakatalo sa buong squad niya pabalik sa Floatwell at pinilit siyang lumuhad sa kabila ng pagiging ginang niya. Para kay Zoe, hindi lamang si Harvey ay napakalakas sa militar, ngunit siya rin ay napakatalino. Ang isang lalaking tulad niya ay mahirap pakitunguhan, at siya ay lubhang mapanganib. Ngunit sa pagkakataong ito, bumalik si Zoe dito nang maabot niya ang taas ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagiging nasa tuktok ng second caste. Inaasahan na niyang makakaharap niya si Harvey. Kaya naman gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng second caste para ipahiya si Harvey at baligtarin ang kanilang relasyon. Gusto niyang maging ginang muli at hindi basta basura na kinokontrol siya. Iyon ang matinding pagnanasa ni Zoe kay Harvey. Gusto niyang dominahin siya. Harvey, Mr. Representative, Mr. Chairman. Nagulat ang lahat sa pamilya Xavier nang sumulpot si Harvey at mabilis siyang binati. Alam ng ilan sa mga nakatataas sa pamilya ang tungkol sa paglilitis, kaya sapat na ang kanyang kasalukuyang katayuan para makapunta siya rito sa oras na ito. Napangiti ng mahina si Yvonne at walang sinabi. Samantala, pumunta si Sia sa harap ng mga tao, at hinawakan ang braso ni Harvey, at sinabing, binubuli nila ako. Napangiti si Harvey nang maramdaman niya ang pasyon ng dalaga. Inabot niya at tinapik ang ulo ni Sia bago ngumiti at sinabing, don't worry. With me here, no one can bully you. Pagkatapos noon, sinulyapan ni Harvey si Yvonne at sinabing, bakit hindi mo sinabi sa akin na may nangyaring napakaseryoso? Kung nandito ako, hindi nila magagawa ang lahat ng pinsalang ito. Napangiti si Yvonne. Nag-aalala ako na masira ang iyong pag-iibigan. Ramdam ni Harvey ang pagkirot ng ulo niya nang marinig iyon. Nagseselos siya sa panahong ganito. Seryoso. Naging sobrang dilim ang ekspresyon ni Bart nang makita niyang agad na ninakaw ni Harvey ang kanyang limelight at agad na napalibutan ng lahat ng magagandang babae. Who's this pretty face? Do you want to do things to us? The second cast. Hindi ka ba nag-aalala na ikaw na lang ang magpapakatanga? Kalimutan ang tungkol sa natitirang bahagi ng ikalawang cast. Hindi mo man lang ako kayang harapin, di ba? Mukha namang mayabang si Bart. Nasa ikalawang cast ang buong bansa ay na nasa ilalim ko at may halos 100 hostage mula sa pamilya Xavier. Paano siya haharapin ng magandang lalaki sa ganitong paraan? Joke lang dapat ito. May gagawin sa'yo. Tumalikod si Harvey at lumapit kay Bart. Bago pa man makapag-react si Bart, bahagya ng tinapik ni Harvey ang mukha niya. I'm the one who defeated your squad of so-called prodigies. Ako din ang nagpalayas kay Julio sa Floatwell. The famous people in country I are nothing to me. Do you think dealing with garbage like you is challenging for me? Ridiculous. Pagkatapos, naglabas ng paper towel si Harvey at pinunasan ang palad niya sa pang-aalipusta. Bastos ka! Agad na nagalit si Bart nang sa wakas ay napagtanto niya ngayon lang siya sinampal ni Harvey sa mukha. Gusto niyang kunin ang baril sa mesa para barilin si Harvey nang may bigla siyang naalala. Nagdilim ang ekspresyon niya habang pinikit ang mga mata at malamig na tinitigan si Harvey. Ikaw ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance. Harvey, ang naging numero 1 kaaway sa aming mga kinatawan. Sa sandaling sinabi iyon ni Bart, ang 12 ng mga lalaki at babae na pasimpleng nanunood ay nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Agad silang humakbang pasulong, at inilabas ang mga baril mula sa kanilang mga holster, at tinanggal ang safety lock, at itinutok ang mga ito kay Harvey. Mabilis na nag-react ang Xavier, at inilabas din ng mga security ang kanilang mga baril. Sa isang iglap, naging sobrang tensyonado ang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na isang random na lalaki mula sa bansa ay ang makakakilala sa akin, sabi ni Harvey nang walang pag-aalinlangan.
Mukhang hinahamak mo talaga ako. Pinandilatan ni Bart si Harvey habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Totoo na mayroon kang lubos na reputasyon sa aking bansa. Maging ang 3 dakilang templo ay sabay-sabay na naglagay ng pabuya sa iyong ulo. Pagsisilbihan nila ang taong kayang ibalik ang iyong ulo. Kahit ngayon, nang ang unang cast at ikalawang cast ay hayagang magkagalit sa isa't isa, ang pagpatay sa iyo ay higit na makakabuti sa amin." Sa mga salita ni Bart, mayroon lamang puot. Malinaw, ang mga tao mula sa bansa ay na itinuring ito bilang isang malaking kahihiyan. Para sa mga taong itinuturing ang kanilang sarili na sentro ng mundo, habang nakakahiyang matalo sa isang larangan ng digmaan, sila ay naging puno ng puot ng tuluyan na silang pinahiya ni Harvey at naging sanhi ng pagkawala ng kanilang pride. "Oh, galit na galit ka sa akin." Mahinahong sagot ni Harvey. "Kung ganoon, patayin mo ako. O ipadala ang iyong hukbo laban sa akin. Bakit mo inatake ang Savior sa halip? Hindi ka nang ahas na hawakan ako, kaya inatake mo ang Xaviers. Bakit kayong lahat ay duwag?" Agad na nagalit si Bart nang marinig ang mga panunuya mula kay Harvey. Hindi siya nag-aksaya ng hininga at agad na itinuro ang direksyon ni Harvey gamit ang kanyang baril at hinila ang gatilyo. "Sir Harvey!" Ang mga tao mula sa pamilya Xavier ay napahiyaw sa gulat. Bang! Kalmadong inabot ni Harvey ang kanang kamay at hinawakan si Bart sa palso. Agad na nawala ang target ng baril, at sa halip ay tumama ang bala sa kisame. Kasabay nito, kinuha ni Harvey ang baril at pinalo nito ang ulo ni Bart. "Arg!" Napasigaw si Bart habang hinuhugot ang kanyang punyal mula sa kaluban nito, at gustong saksakin si Harvey sa bituka. Gayunpaman, hinding-hindi siya bibigyan ni Harvey ng pagkakataong iyon. Umikot siya at sinipa si Bart sa ulo. Nang inig ang figure ni Bart bago itinapon at nauntog sa isang marmol na haligi ng malakas. Sumunod ang tunog ng bitek, at ang haliging marmol ay agad na bumuo ng mga bitek na tila mga sapot ng gagamba nang bumagsak si Bart sa lupa. Emosyonal na napailing si Bart. Gusto niyang tumayo, ngunit gumapang pa lang siya sa kalagitnaan. Bumigay ang kanyang mga paa, at muling gumapang sa sahig. Siya ay baldado. Sa isang hit lang, baldado na siya. Anong klaseng halimaw si Harvey? Ang mga elite mula sa second cast ay tumingin kay Harvey na nakanganga ang mga bibig. Ipinagmamalaki nila ang kanilang mga lakas, at marami ang nagsanay sa 3 dakilang templo. Naniniwala silang lahat na mas mahusay sila kaysa sa iba, lalo na si Bart, na isa sa mga maalamat ng Celestial Temple. Ngunit nang makatagpo ni Bart si Harvey, hindi man lang siya nakaligtas sa isang suntok bago tuluyang natalo. Ito ay malinaw sa mga mula sa bansa ay kung ano ang ginawa ng isang tunay na piling tao ngayon. Si Zoe naman ay napapikit lang siya. Simpleng sipa lang iyon, pero napansin niyang hindi man lang ginamit ni Harvey ang 30% ng kanyang lakas. Hindi man lang nakayanan ni Bart si Harvey. Paano niya ito tutulungan? Sa tingin mo ba hindi ka na maaapektuhan sa iyong kakayahan? Mahinahong sabi ni Harvey habang inihagis ang baril sa sahig. Si Bart, na sa wakas ay nagawang tumayo habang hawak ang kanyang tiyan, ay tumingin kay Harvey na may madilim na ekspresyon. Ikan-away din niya ang kanyang kamay para pigilan ang mga elite na gustong umatake kay Harvey. Siya ang maalamat mula sa Celestial Temple at nagkaroon ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Iyon ang dahilan kung bakit alam niya iyon, dahil hindi siya makaligtas kahit isang hampas mula kay Harvey. Mas masahol pa ito para sa kanila kung magpasya silang labanan ang lahat sa kanya. Sa pinakamasamang sitwasyon, sila ay mapapawi. "I'll give you 3 days. In 3 days, I want to see all the Xaviers released. I also want all their assets to be returned." Pagkatapos, lumapit si Harvey kay Bart at muling tinapik ang mukha nito. "Kung hindi, wala akong balak pumunta sa bansa ay. Sa panahong iyon, naniniwala ako na ang ikalawang cast ay mapapawi." Nang marinig ng 12-dosenang mga elite ng second cast ang sinabi ni Harvey, napuno sila ng galit nang muli nilang inilabas ang kanilang mga baril. "Ano ang sinabi mo, bata? Gusto mo bang mamatay? Sampal! Sampal! Sampal!"
Sinampal silang lahat ni Harvey sa isang iglap. Lahat ng second caste elite ay nahulog sa lupa. Why are you wasting your breath with me? Do you really think I won't kill you? Sabi ni Harvey. Napaawang ang sulok ng bibig ni Bart nang makita niya kung gaano ka-tyrannical si Harvey. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, mukhang lahat kami ay minamaliit ka. Dati, sinasabi nilang lahat na ang bansa H ay mayroong maraming nakatagong talento. Hindi ako naniniwala noon, ngunit ngayon ay naniniwala na ako. Ngunit binabalaan kita, kami. Sampal. Hindi na napigil ang pakinggan ni Harvey si Bart at pasimpleng ihampas muli ito sa lupa sa kabila ng nagawa niyang tumayo. Masyado kang nag-aaksaya ng oras ko. Uulitin ko. Sa 3 araw, bitawan mo sila at ibalik lahat ng asset na kinuha mo, understand? Kabanata 6870. Umubo ng subaw ng dugo si Bart matapos masampal. Maging ang ilang ngipin ay nasa dugo habang siya ay ganap na wala sa kanyang huwisyo. Gusto niyang tumayo at lumaban kay Harvey hanggang sa huli, ngunit sa wakas ay natuklasan niya na ang kanyang kayabangan at kapangyarihan ay walang ibig sabihin kay Harvey. Harvey, lumagpas ka na sa linya. Sa wakas ay hindi na makaupo si Zoe at inihagis sa sahig ang hawak niyang tasa. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang daliri kay Harvey at sumigaw. Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Hindi mo ba alam na mayroon kaming daan-daang mga bihag? Sa tingin mo ba ay nakikipaglaban pa tayo sa isang arena sa Floatwell? So what if you can fight? So what if you're the representative? The second caste successful in a military coup. We have millions of soldiers and uncountable weapons. Kahit gaano ka pa kalakas, sa tingin mo ba mas makapangyarihan sila kaysa sa mga modernong baril? Ano man ang impluwensya mo, sa tingin mo sapat na ba ito para sugpuin ang isang bansa? Kahit gaano ka pa kayaman, kaya mo bang bilhin ang buong bansa? Binabalaan kita ngayon, Harvey. Walang ibig sabihin ng kayabangan mo dito. Masasaktan ka lang kahit nasa advantage ka ngayon. Nagbago na ang panahon, Harvey. Nagbago na rin ang sitwasyon. Ito ay hindi isang bagay na maaaring malutas sa pamamagitan ng pagtatapon ng pera. Sa tingin mo ba may ibang landas para sa iyo maliban sa pagsuko kapag kaharap mo kami? Galit na sabi ni Zoe, bagamat pinanganak ito sa kahihiyan. Isa na siyang mahalagang individual sa second caste. Hindi na siya ang tinatawag na binibini noon. Naniniwala siya na dapat ay lumuhad si Harvey sa kanyang harapan at humingi ng awa kahit na naruroon siya, ngayong nandito siya. Hindi niya inaasahan na si Harvey pa rin ang dominante gaya ng dati at pasimpleng sinampal si Bart. Tapos, binigyan pa sila ni Harvey ng 3 araw. Sobra na iyon. Oh, ikaw pala, sa wakas ay napansin ni Harvey si Zoe. Hindi ba't ikaw ang nagtaksil sa sarili mong pangkat? Binibining Zoe. Ano? Kulang ba talaga ang second caste sa manpower? Gusto mo rin ba ng mga katulad niya? Hindi ba nila alam na kung maaari mong ipagkanulo ang iyong mga kasama minsan, maaari mo silang ipagkanulo muli? Tingnan natin. Dahil hindi ito ang unang beses na nagkatrabaho kami, bumalik at magbigay ng lecture sa second caste. Babayaran kita tulad ng huling pagkakataon, at sisiguraduhin kung kontento ka. Alam mo kung gaano kahusay at kung gaano ako kabilis magbayad, binibining Zoe. Maaari kong bayaran muna ang kalahati kung kailangan. Nang marinig ni Zoe ang mga salita ni Harvey, namutla ang kanyang ekspresyon. Si Bart at ang iba pang mga elite ng second caste ay walang kamalay-malay na lumingon kay Zoe. Obviously, hindi nila alam na kilala talaga ni Zoe si Harvey. Huminga ng malalim si Zoe, at pinilit na kumalma, saka tumingin kay Harvey nang may pagmamalaki. Tumigil ka na sa mga kalokohang sinasabi mo, Harvey. Sa palagay mo ba ay maaari mo kaming labanan sa isa't isa sa ilang mga salita? Ang iyong mga salita at kilos ay ganap na walang kabuluhan, kaya maaari bang lumaki ka kahit minsan?